Ay, grabe talaga, napaihi sa takot itong puppy na ito. Ngayong araw nga, nagpa-home service na ulit tayo sa mga vets at etong si Brindle nga ang unang pinalabas ni Mother. Pero nakakaloka itong si Brindle kasi takot nga siya dito kay Doc at hindi siya makalabas dito sa mansion. Grabe, may pagka-shy type din pala itong si Brindle, kaya naman sinamahan pa siya ni Mother dito sa labas para nga makapag-potty muna siya. Kasi alam niyo naman na si Brindle dito na nga nagsistay sa loob ng mansion, tapos talagang hindi nga siya nagpupupo or nagwiwiwi sa kanyang cage. Gusto rin nga kasi talaga niya yung pinalalabas siya para mag-potty at syempre hindi naman ang gusto natin para sa kanya. Kaya naman kapag potty time ng pack members talagang pinalalabas rin nga natin siya, nakahiwalay nga lang. Anyways, ayan, nakita nyo naman nga na pagkalabas niya, diretsong wiwi nga agad siya. At syempre alam naman natin na may kasunod ba yan, kaya hindi nga natin agad siya pinapasok at hinayaan nga muna natin siya dito sa labas. Noong time na to nga pala nanonood rin si Doc dito kay Brindle kasi natutuwa rin nga si Doc dahil nga talagang dito siya nagpapotty sa labas. Kaya nga siguro medyo naiilang-ilang pa si Brindle at medyo natagalan nga siya bago nakapupo talaga kasi naman nanonood nga daw kami sa kanya. Pero eventually, ayan, nagpupo na nga siya and after nyan, syempre, pinapasok na din natin siya kasi nga siya ngayon yung titingnan ni Doc. Bala, ang pina-home service nga natin ay itong si Brindle at yung tatlo nating rescued puppy at hindi ang ating pack members. Kasi so far, wala pa naman turok ang ating pack members kaya naman ito muna mga to ang kailangan nating ipa-home service. Una na nga, hinubada ni Mother at ni Doc ng damit itong si Brindle para nga mas makita ni Doc itong katawan ni Brindle. Kasi kung maalala nyo nga sa previous video, nung dalhin nga natin itong si Brindle sa vet, sabi nga ni Doc ay talagang okay na daw siya. Sabi nga niya, fully recovered na nga daw itong si Brindle mula sa galis at syempre tuwan-tuwa naman tayo kaya rin nga naipasok na natin siya sa loob ng mansyon. Pero lately nga nakikita ni Mother na nagkakamot-kamot nga itong si Brindle kaya naman talagang concerned siya. At syempre natatakot rin siya kasi baka nga daw bumalik yung galis niya. Alam niyo namang mahirap lalo na kapag matindi na yung galis, mas mahirap ng gamutin. Kaya nga si Mother hindi na talaga siya nagdalawang isip na magpa-home service para nga ipacheck si Brindle at syempre para ipacheck yung tatlo pa nating rescued puppies. Sabi nga ni Doc, recover na naman daw sa galis itong si Brindle, walang mga sugat at walang sign ng galis, yun nga lang talaga siguro may pangangamot nga siya. Pero alam nyo naman may iba't iba rin talagang dahilan ng pangangamot ng doggy, hindi nga lang dahil may galis or may kuto. Kaya naman ngayon hindi na nga siya tinurukan ni Doc, check up na nga lang and so far okay naman siya. Tapos ang usapan rin nga nila ni Doc ay bibigyan na nga lang daw natin itong si Brindle ng Spectra. Which is approved din naman sa atin kasi alam nyo naman ang pack members natin sa dyan ating binibigyan ng Spectra bilang protection nga nila sa mga sakit. Magiging kasabay na nga lang din ng ating pack members itong si Brindle kapag bibigyan natin ng Spectra. After nga kay Brindle, dito naman tayo sa ating tatlong rescued puppies at dito nga tayo nagumpisa kay Boss. Gusto rin nga kasi ipacheck ulit ni Mother itong mga puppies kung talaga bang okay na sila mula sa galis. Kasi alam nyo naman, 2 beses na nga silang naturukan para sa kanilang galis at so far ay nagbabago rin naman yung kanilang skin. Pero syempre, mahalaga pa rin talaga na maipacheck natin kung talagang hindi na nila kailangan ng iba pang dose ng para sa galis. Kasi nga syempre gusto natin matanggal talaga yung galis nila completely kaya ito chinek-check nga muna ni Doc yung kanilang katawan. Sabi nga ni Doc dito kay Boss ay meron pa nga daw siyang konting parts na katawan na meron pa nga daw mga sugat-sugat. Pero yung ibang parts nga daw ng katawan niya ay okay na talaga at magagaling na nga at talagang malayo na nga siya kaysa noon. Pero syempre meron pa rin nga kailangang i-treat kaya hindi natin titigilan ang paggagamot dito kay Boss. Tinimbang nga rin siya, tumimbang siya ng 4 kilos o diba kahit papano na dadagdagan rin naman kasi talagang lumalaki na rin nga sila. Si Ma'am Christine rin nga pala muna naghawak dito kay Boss kasi talagang naglalakad-lakad siya dito sa ibabaw. Kaya nga hinawakan muna siya ni Ma'am kasi nga tuturukan nga siya today. Kailangan pa nga kasi talaga niya ng extra dose dahil nga hindi pa totally magaling yung kanyang galis. Which is understandable din naman kasi alam naman natin kung ano na talaga yung kalagayan nila nung una. Nakakaloka kasi nung si Tribal naman na yung check up, napaihinga agad siya habang hawak-hawak siya ni Doc. Ay grabe naman kasi talaga itong si Tribal, matatakotin rin talaga. Si Tribal nga pala yung kasama ni Boss nung na-rescue natin. Bale sila nga yung dalawang magkasama nating na-rescue. Habang sina-check up nga siya ni Doc, tingnan nyo umiihi pa rin pala siya habang nakadapa siya. Grabe talaga, sobrang katatakotin ng batang ito pero siguro nga dahil sa past nila kaya sila ganito. It's either sinasaktan sila noon at hindi ginagawa na maganda or siguro hindi sila sanay na hinahawakan ng mga tao. Anyways, ang sabi nga ni Boss dito kay Tribal ay meron pa nga
nga daw siyang konti-konti rin parts ng katawan na hindi pa okay. Pero as compared nga daw kay boss ay mas kokonti itong kay tribal at mas okay na nga siya kaysa kay boss. Minake sure rin nga ni doc na ma-check na talaga yung buong body para alam niya nga kung gaano kadami pa yung kailangan nating i-treat. At syempre para matingnan rin niya next time kung talaga bang nagumagaling nga yung mga parts ng body na yun. Tumimbang rin nga ng 4 kilos itong si tribal kaya naman tinurukan na rin nga siya. After naman ni tribal, syempre dito na tayo sa ating first rescue na si Bobson. Etong si Bobson, yung nakita nga natin sa kanala talagang sobrang tindi na rin ng kanyang katawan noon. Pero natuwa rin nga talaga si Doc dito kay Bobson kasi ngayon ang ganda-ganda na talaga ng itsura niya at malayong-malayo na kaysa noon. Pero gaya rin nga ng mga kapatid niya, kailangan pa rin nga natin siyang i-treat pa kasi hindi pa talaga siya totally okay.